Ayan ang sinasabi ko dito sa alyansa eh. Naglaglagan na. Nagkanya-kanya na nga sila, naglaglagan pa. Ito yung video ni JDB Comments Pro Filipino. Vlogger to siya pero magkaiba kami ng ano nito. Pahiram mo na sir yung ano mo ng video mo kasi nakikita ko kasi dito na naglaglagan kasi itong mga kandidato ng alyansa ngayon dyan sa Cavite at nagpalit ng mga pangalan. Yung iba nito ay tinanggal ni Bong Revilla at pinalit yung iba. Kung sino ito, so itong video ni ito nga si Sir JDB ng Comments Pro Filipino. Ito yung pangalan ng YouTube channel niya. Napanood ko lang. So, i-share ko lang to sa inyo. At ulitin ko sir, pahiram mo na ha ng video nyo po. Alright, good morning po sa inyo mga kapatids. So, pag-usapan natin ngayon itong kumalat na sample ballots ng nakarang araw sasabi ay galing po sa kampo ni Bong Revilla. Di ba? Ngayon, may mga tao rin na nagsabi na naniniwala silang totoo yan kasi ganyan naman ang gawain daw niyan sa Cavite, no, laglagan, hudasan sa kasama. Pero, meron naman po na itinanggi naman ito ng kapatid si Strike Revilla. Kapatid yun, di ba? Oh, ito yung sample ballot eh. Kaya nga sinasabi ito'y galing po sa kanila, kina Bong Revilla. Eh siya may pinakamatabang pangalan eh. Tapos etong si Lani Mercado, pagka-kongresista, walang kalaban. 'Di ba? Asawa niya. Bagamat sinama niya sina Ping Lacson, ilan sila diyan? Siya, si Abby Binay, Ping Lacson, Manny Pacquiao, si Camille Villar, tapos Tolentino, sino pa ba? Amy Marcos, Lito Lapid, Cayetano, diba? So 8 ang isinama niya. Tapos isinaksak naman po niya rito si Marcoleta. Tapos si Bongo. Diba? Tapos sino pa ba? Philip Salvador, nakapwa niya artista. Then Amy Marcos, 'di ba? 4. So 3. 4 para makumpleto yung 12. 'Di ba? So kung ito po ay galing kay Bongo, dapat si Bongo yung may mataba rito at mas maraming mga taga PDP laban ang malalagay dito. Yun naman ang aking ang aking puna. Kasi nga may nagsasabi, kahapon I was in may kausap sa BBMHQ. Nagsabi sa akin na JDB, yung sample ballot na kinontent mo, hindi yan galing sa alyansa candidate kay Bong Revilla. Kako, kanino galing sa inyo? Ito nga, sample ballot yan, look at this. Di ba? Sa Bacoor, Cavite, merong event doon. Ito yung denial ni Strike Revilla pero wala nang provide na any proof ng any supporting documents or arguments, whatever testimonies ng kanyang denial. Basta sabi lang ni Strike Revilla, nais po nating ipagbigay alam sa ating mga kababayan na wala pa pong inilalabas na anumang sample ballot patungkol sa 2025 national and local elections ang Team Revilla. Huwag pong maniwala sa fake news. Okay, so if this is a fake news, ang tanong ko naman po dito, isabay na rin natin yung kay Bongo daw po yung sample ballot. Number 1, bakit naging kay Bongo yan? Wala naman si Bongo doon sa event. Di ba? No. Ito nga yung sabi nitong nakakuha. Ito nakalap natin sa isang event sa Bacoor, Cavite. Yung mga tauhan di umano ni Senator Bong Revilla. 'Di ba? Namimigay. Ito ngayon, kung yan po ay kay Bongo, yung mga sample ballots na yan, number 1, wala si Bongo doon. Pangalawa, kabilang partido yon, kalaban. 'Di ba? At kung kay Bongo yon, mas maraming taga PDP laban ang ilalagay niya doon. Kabilang yung mga adopted candidates.
Kung may ipasok man siya, di ba? Sabi rito, obviously hindi yan makaalyansa ng administrasyon. Maybe the COMELEC can look into this. Ito pa kung totoo po na ito ay galing sa kampo ng mga Duterte, kampo ni Bongo, ibinigay doon sa event sa Cavite. Ang tanong ko po rito ay bakit hindi pinigil? Bakit hindi sinita ng mga staff ng Team Revilla? Sino ba yung mga kasama ng event na yun? Nakita nga natin dyan Ito maliit lang na venue yan Ay, wala. Nandun si Aimee. May nag-PM rin sa akin. Sabi rito, pati team nila sa pagkakonsehal, yan din lahat ang mananalo, wala ring kalaban. Ang dating busy niya noon, ang kapatid niya na si Strike, milyonaryo o milyonarya na at may mansyon. Lalaki si Strike, mansyon na. At ngayon, tatakbo uli sa pagkakonsehal, dami pa ni Strike. Kailan ba? Strike sa kanila. Di po yan fake news. Ganyan po sila talaga. Obis ng mga yan. 1,000 po ang bigayan. Anak niyang si Jolo, 1,500. Aircon ng bus na sinakyan ng mga hakot. Salamat po sa iyo. Hinahayag niyo mo po ang mga yan. Correct kayo sa nakakagigil talaga. Yung City Hall sa Molino, Bacoor, yung agrikultura na lupain, ay naging kanila na. Lahat ang lawak. Kasosyo ay mga Villar. Hindi lang po ako makakuha ng picture, baka mahuli ako, sir. Nakakagigil talaga. Sipa mo, nasa enclosed area kayo, 'di ba? Tapos merong mamimigay. Obviously, kilala ng mga staff kung sino-sino yung namimigay doon. Magkakasama yan 'Di ba? Ngayon, paano nangyaring identified nila galing kay Bongo? Di sana hinuli nila yung galing sa team ni Bongo na namimigay ng sample ballot na yon. So ano to? Isang masamang diskarte naman mula sa kampo ng alyansa na para masira si Bongo, palilitawin nila si Bongo yung nagdala ng sample ballots para ikasira ni Bong Revilla dahil nasa top 5 siya palagi o top 12. 'Di ba? Parang ang labo naman nung ganun. Hindi naman sa ikinakampanya ko si Bongo, ang sa akin lang, balansehin po natin. 'Di ba? Tignan natin, ano bang nangyayari? Baka ginagago na naman tayo. 'Di ba? Sa akin lang kasi, bakit hindi nila ipaliwanag? Bakit wala kang nakahuli sa inyo? And yet, alam ninyo na yan ay ipinamigay dyan sa event na yan. Sino nagsabi sa inyo na yan ay pinamigay sa event na yan? At bakit hindi ninyo hinuli yung tao? Hindi nyo sinita, hindi nyo pinaalis. Di ba? Walang ganon. So ngayon, ano na tayo? Digital age, napakadali yan. Pag minahuli, post agad yan Pero bakit walang ganon? Kaya ako, naniniwala ako na ito pong sample ballot na ito, yan, galing po to sa kampo nila. Ayan Diba? Pabor sa kanila, mag-asawa. Tapos nilaglag yung mga kasama sa alyansa. Ano yun? Nilaglag dahil mga mahihina ang, mga mukhang hindi magsisipanalo, ganon. Ay nako. Dirty politics. Anyway, alay naman talaga sa Duterte itong si Bong Revilla Sabi, lineup ng mga kabado yan, malamang may sasama si Bong Revilla sa kalokohan nila. Meron na rin sa Antipolo. Ay nako, political dynasty. Okay. So kung dinideny nila yan, gandahan nila yung denial nila, paliwanag nila ng maigi. Dahil hindi maganda to na nagkakatraidura na, nagkakalaglagan na po, na napakaaga, 30 days pa lang, di ba? 33 days o 32 days to go, nagkakaganyanan na. Dapat nga hindi nagagawa ng ganyang aksyon di ba? At kung dahil pasok siya lagi, so dapat ay hahataki niya yung kanyang mga kasama. So ito na yung sinasabi ko nga, na itong alyansa,
sa campaign pa lang nila ngayon, kanya-kanya na sila. Mayroong pupunta sila sa isang sorte na kulang ng dalawa, kulang ng isa, hindi nagiging kumplito. Matagal na to silang nagiging kumplito sa bawat pinupuntahan nila. Talagang mayroong kulang o hindi susipot sa kanilang mga sorte. At itong si Amy Marcos, talagang sinabi niya na hindi na siya dito. Di na siya sasama sa kanyang kapatid na alyansa. So ito yung Cavite ngayon. Napanood natin na ugali daw talaga to nila ni Bong Revilla na maglaglag talaga ng mga kasamahan. Kasi nga daw doon sa may mga lokal nila, ganun din ang ginagawa ng mga Revilla. So, ibig sabihin, yung pinangalan nito ni Sir GDB, ibig sabihin nilaglag niya si Tito Soto kasi wala doon wala sa pangalan ng sinabi niya. 'Di ba pinasok nga sila si Bongo at isa pa doon ang sinabi ay hindi sa kanya daw yun, kay Bongo ang sinasabi niya na sa kanya daw yung sample balot. Kasi ito yung nagkakataon na pumunta yata din si Bongo sa Cavite na para nagkita to sila ni Bong Revilla. Kaya siguro ito yung sample balot na paggawa niya yon at hindi atin alam kung ano talagang connection nito ni Bong Revilla dito sa kabila, dito sa PDP Laban. Kasi dami talagang nito na itong kay Marcos kasing mga kandidato, hindi talaga to organic kay Bongbong Marcos. Ibig sabihin to, kinuha lang nito sa iba't ibang partido. Yan ang mahirap kasi talaga pag sa ibang partido ka kukuha kasi pagdudahan ka talaga na hindi talaga yan magiging solid na susuporta sa iyo. So, ngayon ko lang dito nakita sa ganitong klaseng mga kandidato sa administrasyon na mukhang wala siyang tao talaga na sa kanya. Ngayon ko lang ito nakita kasi dating kay Pangulong Duterte, andyan naman sila ni Bongo, ito si Bato, sino pa yung mga kandidato niya dati na talagang mayroon siyang kanya na parang homegrown ba, na sa kanya talagang tao talaga na ilagay ko to dito at nanalo pa. At ito kay Bongbong Marcos ngayon, parang naninigurado siya na wala pwedeng matatalo sa kanyang administrasyon kasi naglagay siya dyan na 12 katao na kanya-kanyang partido yan. So masama din talaga yun kasi may mga partido yan. Ang kanilang partido, yun ang didepinsaan ng kanilang kandidato. So nakikita nito ito si Soto, ito si Camille Villar, ito si Pia Cayetano, itong sino pa? Itong si Bong Revilla. Lakas to Lakas yan, di yan talaga kay Bongbong Marcos na partido talaga. So ito ngayon yung problema ngayon sa alyansa, talagang nagkalaglaga na sila. Isa pa wala na masyado silang hindi na sila nag-ikot na, nagsama-sama na. Noong last nila yun nagpunta sila sa Visayas sa may Tacloban. Bumalik sila ng Luzon, nag-rally dito sila sa pinakahuli sa may Rizal. Yun yung pinakahuli na nakarang araw. So nagsunod-sunod kasi yung Cavite at saka Laguna, tapos din Rizal. So wala na silang ibang pinuntahan. Dapat kung talaga nag-ikot to sila sa iba pang mga malalaking probinsya din sa Luzon. Hindi ko nakita na yun lang yung nagsorte sila pinakauna sa Ilocos, tapos lumipat ng Mindanao sa may Carmen, Davao del Norte. Yun yung kasunod nila na nagsama-sama pa lang. Pero ngayong bandang huli wala na. Kasi ito na nga, nasabi ko na to na magkalaglagan to. Paano na kung manalo to sila, kanya-kanya to sila. Unit team nga, sabi ko nga, hindi nga to nagtagal ang unit team na dalawa lang sila doon. Talagang naghiwalay pa rin. Ito pa kaya na pinili niya dito 12, ngayon na ugiging 11 na. At umpisa pa lang, nagyabang na siya na siya lang daw kumplito ng line-up sa mga senador kasi nga yung iba dyan, inutosan na ng suka, nabigyan ka agad ng Certificate of Candidacy, yung COC. So ito na yung sinasabi mo, Bongbong Marcos ngayon yabang kasi mo una ang yabang mo kasi nag-una talaga dito. Kaya nung ginantihan ka, yun na. Nagpalitan na sila ng mga salita na di na maganda pakinggan, di na maganda tingnan. So ito ngayon ang nangyari din sa ito sa Cavite, lokal nila doon. Ayan na. Laglag na.
ni Bong Revilla. Ito si Bong Revilla ngayon. Paano to kung iba nito o magantihan na naman to? Wala pa. 9 ngayon, 9, mga isang buwan pa lang mahigit ang bago darating ang eleksyon. Ganito na ang alyansa kagulo. Mas magulo pa sa lukot. Yan yung ni Bongbong Marcos ngayon nito. Kaya maraming salamat Sir JDB sa kanyong sinishare na share ko sa na-share na video na kinuha ko din. Maraming salamat sa inyo. So ito yung naano ko na hindi talaga maganda yon. Hindi talaga maganda yon na si Bong Revilla nilaglag na itong kasamahan niya sa alyansa. So di pa to. May mangyayari pa nito. Mayroon pang 4 na linggo mahigit ang bubunuin nila dito. So dadaan pa yung Semana Santa. Baka yung iba nito, kanya-kanya pa rin ang diskarte nila sa pangangamba niya.